Yan silang tingin ng dalawa. Pag nakilala ka na nila, sasabihin nila sa'yo, iba pala yung personality mo. Ayun, good morning and welcome again sa ating panibagong vlog, guys. Magandang umaga and happy Thursday po sa ating lahat. So ayun, and kumusta ang mga Thursday ninyo? Another day, another vlog na naman, magkakasama na naman tayo. And thank you Lord, maganda yung ating tulog and nakakabawi-bawi na po tayo. So ayun guys, bago ang lahat, mag-prepare muna tayo ng breakfast natin and simulan na natin yung araw natin. Good morning! Wait buksan mo na natin. Hey, hello. Okay, keep for a while here. Only this, only one? Here, come again. So, ayun guys, may delivery kami dahil nga kami ay nagbayad na doon kay kuya nung last. 2 gas at 1 sakong bigas. So lang guys, reserve lang namin. So, ayun guys, sinabihan ko na si Deepak. So, mag-prepare na ako guys. Ayan, so I think tagi-isa lang kami. Sinabawan pa akong isda. Bakit kaya? Parang nahihirapan ako. Kawawa naman siya. Ginawa naman siya ng tatay niya. Taga-deliver kasi nga. Hindi niya naipasa na ang papuntang Amerika. Kawawa naman siya. Yung bunso niyang anak. Naalala ko siya naman. Hindi namin si kuya nung time na yun. Hindi siya satisfied sa grades ng anak niya. Kami. Kasi yan siya nagchichika yan talaga siya kay Deepak. Kasi nga siya lagi yung sinasakyan namin, guys. Pero ngayon hindi na siya nagtataksi kasi nga nag-concentrate na si kuya sa tindahan niya. Pati sa school ng anak na sinasama kami niya ni kuya. Mabait yan siya kay Deepak. Lagi niya sasabihin sa akin, alam mo yung asawa mo, napakabait na tao, sasabihin mo. Ay, sino yung umakyat? That who go upstairs? Diyos ko, basta na lang may umakyat dito sa bahay namin. Sino kaya yun? Upstairs? Saan na siya? Nasa 3rd floor? Here only. Ang aga namin. Angkol pala tawag niya. Sabi niya kay Deepak, angkol. Hala, angkol, nabatok na yung tinapay natin, guys. Sabi ko, sino kaya yung nakyat sa 3rd floor? Nalito na siya siguro. Minsan ganun kasi, guys, no? Kahit naman ako, minsan sa taas ng mga bahay dito. Alam mo, guys, nakakatuwa minsan. Kasi kahit nga sila dito, malilito sila minsan. Hindi na nila alam saan sila bumababa. Basta, guys, kahit ako nga nalilito ako kung pupunta ako sa ibang bahay. Kasi nga, sa sobrang taas. Hindi ko alam saan ba ako bababa, saan ba ito. Yan silang dalawa. Yan silang dalawa, Hello guys, grabe ang windy today. Hindi natuloy yung paglalaba ko. Magpapagupit kami guys. So sasamahan natin. Malamig, oh my god. Tapos naganito lang ako. Pero doon banda, I think hindi ko lang alam kung malamig din doon din. Basta dito sa amin na area malamig. Yan silang dalawa. Yan. So, magpapagupit tayo. Guys, dito lang naman yan banda sa amin. Ha? Yeah, always. Why? I don't know.
Nasa bahay na kami. Tingnan nyo, nabili namin papaya. Ang laki. Ayan, ang saya-saya ko guys. Gagawa po ako ng pancake. Yan yung magiging snacks ni Johan dahil yung pancake na nagawa natin nung last is nagustuhan niya. So, stick lang tayo doon dahil masarap na yun at fluffy. Ugasan ko lang ito. Na-excite tuloy ako guys. Naligo na silang dalawa. And si Deepak, mabilis lang siyang nagligo at umalis. Mabilisan din. Nandoon sila sa dito lang banda. Sa amin kasi tinawagan siya ng kanyang kaibigan. May ibon na naman daw na bago. So, kasi alam niyo ba, matatamis din yung mga papaya nila dito. Try na nating hiwain. Hello! Dalawa actually ito. Ito yung pinili ko. Wow! Tingnan nyo guys! Minsan yung mga papaya dito na iba, walang mga buto-buto. Hello! Ang daming buto-buto guys. Hiwain lang natin yan. Kain kami ni Johan ng pancake. Tikman nga muna natin. Excited tuloy ako. Balatan muna natin. Tapos, okay guys, tikman natin ang very fluffy ko na pancake. So, may butter ako sa freezer. Mas masarap kaysa sa oil. Actually, hindi ko finalo yung recipe. Nag-add ako ng konting milk na malamig na malamig. So, hello guys! Si Johan, nanonood siya ng basketball sa school nila. So, at least okay na si Johan. So, thank you sa mga prayers, anak. Ayan, kain tayo guys. Thank you sa mga prayers niyo ulit. And thank you Lord. Kain muna kami, hindi na siya makaantay. Zero. Ang binibili ko lagi noon na pancake, Hungry Jack. Masarap siya guys, yung Hungry Jack. Binibili ko lagi sa UAE. Yan, lagi ang binibili ko kasi masarap talaga siya na brand. Wala dito Hungry Jack eh. Hungry Mila lang mayroon. Tawa siya. Minsan natatawa talaga anak ko sa akin. Hungry Mila only or Hungry Johan. Ang gloomy ng aming panahon. Sobrang gloomy. Nakakatuwa din naman sa kanila ni Inday Nining. Sa harapan nila, naglalaro yung mga bata. Actually, before, kung maalala nyo sa mga vlogs ko, ang mga bata dito sila naglalaro. Pero ngayon kasi naka-block na lahat. Hindi na sila pwede maglaro dito. Dahil nga may nagre-renta na. So, ayun. At dito tayo sa kwarto. Dahil si Johan ay nanonood. At busog na kami. And ay! At ano ba yan? Malamig kasi guys kaya mag-bonnet tayo. So, ayun, mayroon lang akong gustong i-share sa inyo. And, paano ko ba sisimulan ito? Patungkol ito sa isang kabayan natin na nakakausap ko, na nagsishare siya sa akin. Hindi lang naman for the first time na kaming nag-usap. And Ilongga din po siya. Sandali kasi malamig. And windy kasi guys. Hala, nandito na yung ano guys. Baka anuhin na nila. Yung ano ba? Ay hindi. Parang siguro ay hindi. Oo, sa daan ito. Ayan o. Ayan o. Sa daan yan. Doon na sila kasi tapos na sila doon guys. Sa pinakita ko sa inyo. Ngayon dyan na sila o. Ayan na o. Yung gagamitin nila pang ano ng semento nila ba? Yan. Unti-unti nila. Kita nyo ba guys? Ayan o. Yan. So it means dito na sila magsisimula na naman siguro sa amin. Dadaan sila dito. May daan dyan eh. So ayun, hayaan na muna natin. Antayin na lang natin na makarating sila sa area namin. So balik tayo doon. Kay sis, unang-una sa lahat is gusto kong mag sa kanya no, na magpakatatag. And thank you na isa ako sa tinatrust mo na kababayan mo dito. And yun na nga guys, sa sitwasyon niya is hindi ganun kadali. At yung kasama niya dito is syempre family ng asawa niya and dalawa niyang anak. Mga binata na dalaga guys. So, ayun, nag-usap kami actually kagabi. Actually, may video ako pero kasi umiyak ako. So, hindi ko rin kasi kung sa akin, hindi ko kakayanin yun guys. Hindi ko kakayanin ang ganong sitwasyon.
Dahil, syempre, bakit pa kami nandito? It's because sa mga asawa namin, di ba? Nakakaiyak. Sa totoo lang, nakakaiyak. Kasi kagabi, nung talagang narinig ko siya kung paano siya umiyak, nasaktan ba ako? Yung parang, yung puso ko parang, kung sa Ilonggo, padugi na kumos. Parang kumikirot, nakirot. Hindi sa kabayan siya. Last, makakarelate ako sa sitwasyon niya. Dahil pareho kaming may asawang Nepali and pareho kaming makakarelate sa mga sacrifices na ginagawa namin, pakikisama and all. Lalong-lalo na walang pamilya dito. So, kasi uwi sila guys ng Pilipinas and hoping and praying na ibigay yun ni Lord sa kanya talaga. May ticket na po sila. So, wala yung problema. Sa ngayon kasi medyo, may mga inaayos lang talaga sa papers nila. And hoping and praying na lahat yan ay maging smooth. Kasi may mga problema pa. And medyo, syempre lahat ay kinakaya niya po na hindi niya pinapakita sa mga anak niya. Doon ako kasi parang nadurog, no? Nung umiyak siya sa akin. Dahil nga, akala daw ng iba is strong siya. Pero deep inside, parang hindi nila alam na yun nga, kinakaya niya lahat. Kasi nga, syempre guys, no, nalungkot ako na mawalan ka ng partner na bakit ka nandito. At ikaw na lang lahat yung kikilos, ikaw na lang lahat-lahat. Tapos, parang ang hirap. Basta, kaya nga hindi ko ma-imagine yun. Hindi ko ma-imagine. Pero, sa akin naman, sabi ko nga sa kanya, napaka-strong niya na babae. And, basta napaka-strong niya. Mahina ako guys eh. Mahina ako sa mga ganyan. And, believe ako sa mga katulad niyang babae na talagang ginagawa niya ng tahimik lang ba. Na hindi siya hindi siya nagsasalita, yung alam niya ang ginagawa niya. Kasi matagal na rin siya dito guys eh. So, ako may higit 5 taon na rin. And siya, nauna lang siya sa akin dito. At matagal na rin siya dito. So, ayun, hoping na makauwi sila. And kung ano man, sana maisama nyo rin sila sa dasal nyo na mag-iina. And ayun, wala naman siya guys problema sa family ng asawa niya. Dahil okay naman. Yung sa kanya lang sa ngayon ay yung ibigay sana ni Lord sa kanila na makauwi sila sa araw ng kanilang kumbaga sa ticket nila mismo and matapos yung kanyang mga pinaprocess bago pa man dumating yung final na flight nila guys papuntang Pilipinas. So marami siyang mga na-share sa akin, marami rin ako natutunan sa mga sinasabi niya and marami rin akong kumbaga ang tawag doon, nakaka-relate talaga ako sa mga sinasabi niya. Lalong-lalo doon sa yung pagtira dito ay hindi madali. Yung ganun ba? Dahil, syempre, wala po tayong pamilya dito na hindi katulad nila na gusto lang nila pumunta sa mga pinsan nila. Meron, tayo wala di ba? So, iba talaga ang buhay dito. Yung nagko-comfort lang siguro sa amin, tanging nagko-comfort lang talaga is pagkain. Filipino food, pag nakapagluto po kami. So, at iba rin yung may kaibigan kang Filipina na makakausap mo like sa akin, masaya na rin ako kahit papano dahil andyan lang si Inday Neneng. Same din kay Inday Neneng, ramdam niya rin na iba rin talaga yung may nakakausap kang Filipina, may kaibigan. Like ako, pag naalam ko andyan lang si Inday Neneng, masaya na ako. Andyan lang si Siskon, masaya na ako. At syempre yung iba pa mga Filipina na nandito na talagang nakikipaglaban ba sa araw-araw ng buhay. Despite sa lahat ng mga gusto mo ay wala rin naman dito. So, hindi madali. Paano pa kung mawalan ka ng partner, 'di ba?
na yun lang yung parang pinakakakampi mo sa pagtira mo dito. 'Di ba? So like kay Sis Olga, ganun, and mabuti nga si Sis Olga at least kahit papaano nasa Kuwait na siya. And ayun, at ang mga anak niya nasa Pilipinas nag-aaral. So ayun guys, sila yung mga taong nakilala ko na mga Pilipina na napaka-strong. Kasi hindi rin madali na hindi ko ma-imagine na mawalan ka ng partner na kaya ka nga nandito. So sila yung mga babaeng nakilala ko na napaka-strong para sa akin, guys. So sis, magpakatatag ka dahil alam ko strong ka na tao, and laban lang, and alam ko na matalino ka ring tao, and basta yun lang guys, kasi na-feel ko ano talaga siya na babae eh. Strong talaga siya na babae. Alam niyo ba, sabi niya nga sa akin, kasi Ilongga ka rin, nagbablog ka. So sabi niya, Ilongga din ako, i-PM ko ito, sabi niya. Kung papansinin niya man itong message ko or hindi, kung suplada man ito or hindi, bahala na siya, yung ganun. Pero kasi minsan na-judge tayo, na, ay ano yan na Pilipina, ganito, ganyan, di ba? So, pero opposite pala, hindi natin alam. Kasi nga, marami na talagang judgmental sa mundo, given na yun. Andito tayo sa world of bashers and world of judgmental talaga. So, kumbaga, kailangan nating tanggapin yan. Pero kasi, minsan, ako din naman inaamin ko, nagja-judge din naman ako sa kapwa ko, ay, mukhang mayabang, mukhang ganito, yung ganun. Hindi natin naiwasan. Pero nung makilala mo na pala, yung tao na yon, iba pala sa ina-expect mo. Meron din iba. Paano mo siya naging kaibigan? Paano mo pala nakilala yan? Alam nyo guys, parang minsan, ako na parang ang sama-sama ako pag may naganon sa akin na, paano mo naging kaibigan yan? Paano mo yan nakilala? Yung feeling ko na ang sama-sama ko, yung ganon, na natatawa ako, pero opposite nun, pag nakilala ka na nila, sasabihin nila sa'yo, iba pala yung personality mo, yung ganun. Kung ano ka sa vlog mo, ganun ka rin pala sa personal. O di ba nakakatawa yung ganun? So ganun din ako minsan, nagja-judge din ako sa kapwa ko. So kaya, ayun, let's be kind to one another dahil life is too short. And ayun, hindi naman kami close nitong Filipina na ito, pero nakikita ko kung gaano siya kabuti sa akin, and kahit nagchat-chat lang kami, kahit hindi kami nagkita personally, and wini-wish niya talaga na magkita kami personally. So hopefully, magkita kami before siya mag-flight papuntang Pilipinas, guys. And bakit ko pa ipagkait, 'di ba? Sino ba ako? Dahil yun ang isa sa mga, kumbaga, pangarap niya, ma-met niya ako personal. At syempre, parang ako, nakita ko talaga kung gaano siya kabuti na tao. So sa you sis, see you soon, and thank you sis. Thank you na isa ako sa mga tao na gusto mong makilala dito sa bansang Nepal. So ayun, and marami rin akong nakakausap guys na mga Pilipina na nandito na mababait. Hindi ko lang sa inyo yan sinasabi, yung iba na sa Pilipinas na. And talagang ko sila guys, appreciate na hindi nila ako gina-judge na bilang ako, si Mila. Diba? So, ayun. At napachika ako sa inyo kasi si Johan, nanonood siya guys ng YouTube, so medyo maingay. And today talaga guys, very gloomy yung aming guys, panahon.